Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Alamat ng Pinya in a Happy Ending. Noong unang panahon, merong isang bata na nagngangalang Pina. Nakatira siya sa isang maliit na baryo kasama ang kanyang nanay at tatay. Si Pina ay isang masayahin at malarong bata. Mas inuuna niya ang laro kaysa sa mga tungkulin na kailangan niyang gawin. Kapag inutusan siya ng nanay niya, hindi niya pinapansin. Tapos palaging mamaya na, puro ganun ang kanyang sinasabi. Minsan isang araw, nagpunta sa bukid yung tatay ni Pina at naiwan ng kanyang nanay at siya sa kanilang bahay. Ang nanay pala ni Pina ay may sakit kaya ito ay nakaratay sa kanyang higaan. Dumating si Pina na gutom galing ng laruan. Nanay! Nasaan ka ba? Gutom na ako. Ano yung ulam natin? Anak, nandito ako nakahiga. Pero meron akong hinandang pagkain para sa'yo. Makikita mo dyan anak sa may lamesa. Kumuha ka na ng plato at baso dyan sa may banggirahan at kumain ka na anak. Tapos sumagot si Pina. Nanay! Asan yung plato? Asan yung baso? Hindi ko makita. Anak, nandyan lang sa may banggirahan. Katabi ng tapayan, makikita mo dyan anak. Nanay, wala naman. Hindi ko makita. Bakit kasi hindi ikaw ang pumunta dito? Ikaw ang tumingin. Anak, gamitin mo ang iyong mga mata para makita mo ang hinahanap mo. Nanay, wala nga po. Kanina pa ako hanap ng hanap. Sabi mo nandito lang, wala naman akong makita. Hanggang sa mabigkas ng kanyang nanay ang mga katagang ito. Nako, Pina, anak. Sana ay magkaroon ka ng maraming mata para makita mo ang hinahanap mo. At sa sobrang kapaguran at dala na rin siguro ng karamdaman ng kanyang ina, nakatulog ito ng mahimbing. Pagising ng kanyang ina, si Pina agad ang hinanap nito. Pina! Pina! Asan ka anak? Ikuha mo nga ako ng tubig. Ngunit kahit anong tawag ng kanyang ina, walang sumasagot na Pina, kaya nag-alala na ito. Hinanap niya sa buong kabahayan si Pina pero wala siyang nakita. Ang napansin lamang niya ay ang isang kakaibang halaman na tumubo malapit sa kanilang banggirahan. Ang halamang ito ay tila mo ba parang napakaraming mata. Biglang nagkaroon ng kutob yung nanay ni Pina. At naalala niya ang mga katagang kanyang binigkas kagabi na sinabi niya, Pina, sana magkaroon ka ng maraming mata. Naalala niya si Pina sa halamang tumubo, kaya siya ay napaluhod at napaiyak. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang mabanggit yung mga salita na nabanggit ko kagabi. Ang gusto ko lamang ay makita mo ang hinahanap mo. Hanggang sa napansin ng nanay ni Pina na yung halaman ay tila mo ba parang lumuluha. Kaya sigurado siya sa sarili niya na itong halaman na ito ay ang kanyang anak na si Pina. Ang halamang kakaiba ay lumuluha. Tila mo ba ito ay parang nasasaktan o nagsisisi? Kaya nanalangin ang nanay ni Pina. Panginoon, patawarin niyo po ako kung meron man akong masamang nabanggit patungkol sa aking anak. Ang gusto ko lamang ay matuto siya. At sana po ay patawarin niyo din ang pagkukulang ng aking anak. Binabawi ko na po ang aking mga sinabi. Tumulo ang kanyang luha at pumatak ito sa halaman. Tapos nagkaroon ng sobrang maliwanag na ilaw. Wala siyang makita. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nasa harapan na niya ang kanyang anak na si Pina.
Inakap siya nito ng mahigpit habang umiiyak. Nanay, patawarin niyo po ako kung minsan hindi ko binibigyang pansin ang mga sinasabi niyo, lalo na kapag meron kayong inuutos sa akin. Patawad po, inay. Hindi na mauulit. Natutunan ko na po ang aral na gusto niyo sa aking ituro. Salamat naman anak at natuto ka na rin. Samantala, ang kakaibang halaman na nakita nila ay hindi na nawala sa kanilang bakuran. At tinawag nila itong pinya, malapit sa pangalan ni Pina. Dahil naniniwala ang kanyang ina na ang halamang ito ay tumubo dahil kay Pina. Kaya meron tayong tinatawag na pinya ngayon, yung prutas na kulay dilaw sa loob na manamis-namis at maasim. Ang aral ng ating kwento ay dapat lagi tayong sumusunod sa ating mga magulang at kapag meron silang sinasabi, dapat nakikinig tayo. Huwag din natin ipagwawalang bahala ang kanilang mga sinasabi at huwag laging mamayana. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento ngayon mga bata?